Posible nga ba na makapagparami ang dalawang taong matitira sa mundo? Hindi natin alam kung kailan, pero posible ang isang senaryo kung saan tuluyang mawawala ang buong sangkatauhan dahil sa mga bagay tulad ng malawakang sakuna, nakamamatay na sakit, patigmaan. Pero paano kung sa huling sandali, dalawang tao lang ang makaligtas, isang babae at isang lalaki? Kung sila na lang ang natira, natural na misyon nila ang magparami para muling maibalik ang buong populasyon. Pero ang tanong, posible ba talaga ito? Kaya ba talagang magsimula muli ang sangkatauhan gamit lang ang dalawang tao? Mabuti pang pag-usapan na lang natin yan. Ayon sa Bible, sina Adam at Eve ang pinakaunang tao sa mundo. Si Adam ay ginawa ng Diyos mula sa lupa at si Eve naman ay ginawa mula sa tadyang ni Adam. Pinatira sila sa Garden of Eden at inutusan ng Diyos na magpakarami at tunuin ang mundo. Hanggang sa isang araw, nilabag nila ang utos ng Diyos nang kainin nila ang ipinagbabawal na bunga, kaya pinalaya sila sa Garden of Eden. Dahil dito, naging mortal sila, nakakaranas ng sakit, paghihirap at kamatayan, at naputol ang direktang koneksyon nila sa Diyos. Sa labas ng Eden, nagkaroon sila ng mga anak tulad din na Cain, Abel, at Seth. Ayon sa Bible ng lahat ng tao mayon, kaya lahat ng tao na nagmula kina Adam at Eve. Samantalang ayon sa science, hindi isang pares na tao ang pinagmulan ng sangkatauhan. Base sa ebidensya, ang mga unang modern humans o Homo sapiens ay nag-evolve mula sa mas sinaunang species at unang lumitaw sa Africa mahigit 200,000 years na ang nakalipas. Unti-unti silang kumalat sa buong mundo at dumami sa pagtaan ng panahon dahil sa natural na proseso ng reproduction. Hindi ito biglaan, kundi patuloy at dahan-dahan, kasama ang paghalo ng genes mula sa iba't ibang grupo. Kung titingnan ng mabuti, may pagkakapareho sa kwento ni na Adam at Eve sa Bible at sa mga unang Homo sapiens ng science. Parehong nagsimula ang sangkatauhan sa maliit na grupo na nagbarami at kumalat sa mundo. Kaya kung mauubos ang tao at isang babae at lalaki na lang ang matitira, parang posible nga na maulit ang kwento. Pero sa malawak na pag-aaral ng science, tila isa itong misteryo. Dahil may mga sekreto pa sa likod ng genes at reproduction na hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa mga eksperto. Huwag naman sana, pero isipin mo, dumating na ang kinatatakutan ng lahat. Naglaho ang mga tao. Tahimik na ang dating mainay na mundo. Mabilis na binawi ng kalikasan ng paligid. Pero sa gitna ng katahimikan, may dalawang taong nagtagpo, isang babae at isang lalaki. Tawagin natin silang sina Ella at Andy. Naging masaya sila sa presensya ng bawat isa. Matapos ang kalungkutan, ngayon, meron na silang karamay sa hirap at ginawa. Hanggang sa maisip nila, bakit hindi nila subukang magparami? Ito na ang susi para muling manumbalik ang sigla ng mundo. Sa simula, normal lang ang mga mangyayari. Maaari silang bumuo ng malaking pamilya. Walang limit. Ika nga, the more the merrier. Pero sa paglipas ng taon, habang lumalaki ang pamilya, dito na papasok ang tunay na problema. Sa simula, ayos pa, iba-iba ang mga mata. Pero tandaan, magkakapatid silang lahat. Kapag lumaki na sila at nagkaedad, sino pa ba ang pwedeng maging partner kundi sila-sila rin mismo? Sa susunod na henerasyon, yung mga anak naman nila na magpipinsan ang magiging magpartner. Paulit-ulit lang, magkakapatid, magpipinsan, magkamkaner. Lahat sila, iisa lang ang pinagmulan, sina Ella at Auntie. Ang tawag dito ay genetic bottleneck at inbreeding. Isipin mo ganito, parang may Lego set ka na sobrang konti ng ang piraso. Sa una, nakakagawa ka pa ng simple pero maayos na structures gamit yung natitirang pieces. Pero habang paulit-ulit mong ginagamit yung parehong piraso, napapansin mong pare-pareho na lang ang itsura ng binubuo mong Lego. Nawawala yung iba't ibang kulay at design at yung mga silang parts, mas lumilitaw. Kaya yung laruan mo, halos puro lamat at manuot na dahil sobrang limited na ang kombinasyon. Ganyan mismo ang nangyayari kapag puro inbreeding na nagsimula lang sa isang lalaki at babae. Sa simula, mukhang okay pa, pero habang tumatagal, paikot-ikot lang ang magkaparehong genes. Unti-unti lalabas ang mga birth defects at sakit kasi wala ng bagong genetic material na pumapasok. Sa bawat henerasyon, mas tumataas ang chance na magsama ang parehong hidden na depektong genes mula kina Ella at Andy
kaya mas madalas lumalabas ang matitinding kondisyon tulad ng physical deformities, sakit sa puso, at iba pang genetic disorders. Unang napansin ni Charles Darwin ang scientist na naglatag ng theory of evolution na kapag magkakapatid o magulang at anak ang nagkaanak, sobrang taas na risk ng malubhang sakit o kapansanan sa bata. Naranasan mismo ni Darwin ito dahil pinakasalan niya ang pinsan niyang si Emma Wedgwood at ilan sa kanilang mga anak ay nagkasakit o namatay ng bata pa. At ngayon, pinagtibay na ng mga scientist gamit ang genetic records na kapag magkamag-anak ang magulang ng isang bata, mas mataas ang risk ng sakit at early death. Ayon sa data, may halos 40% chance na magkaroon ng seryosong kondisyon at 14% chance na hindi mabubuhay ng matagal ang bata kapag sobrang latik ng relasyon ng mga magulang, tulad ng magkakapatid o magulang sa anak. Kahit na magpinsan ang mag-asawa, doble kaagad ang posibilidad ng birth defects kumpara sa normal na populasyon. Makikita mo ang epekto ng inbreeding sa history ng ilang royal families. Halimbawa, ang Habsburg Dynasty sa Spain. Sa loob ng daang taon, paulit-ulit silang nagpapakasal sa loob ng pamilya. Pinsan, tiyuhin at pamangkin, minsan mas malapit pa, kaya sobrang tindi ng naging epekto ng inbreeding sa kanila. Ang pinakakilalang halimbawa ay si King Charles II ng Spain. Sa sobrang tindi ng inbreeding sa pamilya nila, nagkaroon siya ng Habsburg jaw. Hirap siyang magsalita at lumiyak. Mahina rin ang katawan niya, madalas nasakitin, delayed ang mental at physical development, at dumaan sa iba't ibang health issues ng buong buhay niya. Hindi rin siya nagkaroon ng anak, kahit 2 beses siyang nag-asawa. Malakas ang paniniwala ng mga researcher na ang inbreeding at genetic disorders niya ang naging dahilan ng infertility. Sa huling mga taon ng buhay niya, lalong lumala ang kalusugan ni Charles II. Madalas siyang sakitin, may epilepsy, edema at pamamaga ng katawan, at hirap gumalaw at magsalita. Namatay si King Charles II sa edad na 38. Ayon sa autopsy, sira ang mga lamang loob niya, may malalang sakit sa bato, pudpud na links at testicle na pulbot at nangingitim, palatandaan ng kanyang matinding physical breakdown. Pero dahil naman hindi siya nagkaanak, natapos na ang Spanish Habsburgs bloodline at naging matinding babala ang buhay ni Charles II tungkol sa malapit na epekto ng paulit-ulit na inbreeding sa isang pamilya o lahi. Hindi lang sa Spain nangyari ito, maging sa ibang European royals, napansin din ang pagdami ng birth defects, sakit sa dugo, tulad ng hemophilia sa pamilya ni Queen Victoria at maagang pagkamatay ng mga bata dahil sa paulit-ulit na pag-aasawa ng magkamag-anak. Para sa isang populasyon na maging ligtas at sustainable, hindi sapat na sina Ella at Andy lang ang magsimula. Ayon sa mga scientists, para sa isang populasyon na maging ligtas at sustainable, kailangan ng minimum viable population na hindi magkakamag-anak at hindi bababa sa 50 na unrelated individuals para maiwasan na sobrang inbreeding at 500 na katao o higit pa para punin na mabanat at mapanatili ang genetic diversity sa mga susunod na henerasyon. Ito ang 50 by 500 rule na itinaguyod ni na Ian Franklin, isang Australian geneticist, at Michael Su, isang American biologist. Ang rule na ginagamit pa rin sa genetics at conservation ngayon para sa mga hayop, halaman at iba pang wild species, pati na rin sa endangered species at wildlife management. Sa ganitong dami ng organisms na hindi magkakamag-anak, mas malaki ang chance na manatiling healthy, matibay at genetically diverse ang population sa maraming henerasyon. Hindi lang para sa tao, kundi para sa halos lahat ng uri ng wild organisms. Pero paano nga ba nakasurvive ang tao pagkatapos ng konting bilang noon? Ayon sa ilang pag-aaral, ang mga unang tao ay hindi nagsimula sa 2 tao lang. May libo-libong individual na nakakalat sa Africa, Europe at Asia, at kahit hiwa-hiwalay mga grupo, nagkakaroon sila ng encounter at nagkahalubilo. Kaya sari-saring genes ang napapasa bawat henerasyon. Makikita pa ito sa DNA natin ngayon. Halos lahat ng tao sa labas ng Africa ay bahid na Neanderthal genes na 1-4%, at sa Asia, pati mga Melanesian, may halong Denisovan genes na 4-6%. Ibig sabihin, mas maraming genetic variety ang pumasok. May mga Neanderthal at Denisovan genes na tumulong palakasin ang immune system, magbigay ng resistensya mula sa mga sakit at mag-adapt sa environment.
kaya mas lumakas at mas tumagal ang lahi ng tao. Naging successful ang early humans hindi dahil sa inbreeding, kundi dahil lagi silang may fresh genes galing sa iba't ibang grupo. Ngayon, kung dalawa lang ang magsisimula, wala nang ganitong variety, mas mabilis lalabas ang sakit, birth defects at mahihirapan magtagal ang populasyon. Kung sina Ella at Andy lang ang natira sa mundo, makakabuo sila ng pamilya, pero ang masaklap na katotohanan, hindi tatagal ang kanilang lahi dahil pareho lang ang kanilang genes. Mabilis lilitaw ang mga sakit at kapansanan sa mga susunod na henerasyon at mabilis ding mauubos ang mga magiging anak at apo nila. Ang tanging solusyon ay magkaroon ng iba't ibang grupo ng tao na may sari-saring genes na pwedeng paghaluin. Yan ang paraan para maging malusog at sustainable ang populasyon. Kung wala nito, doon na rin nagtatapos ang kwento ng sangkatauhan.